nandito na. Palakpakan muna natin ang Lord sa umagang ito. Isang malakas na palakpak sa isang buhay at kapuri-puring Diyos. Okay? So ngayon, lapit kayo sa isang kapatid na hindi nyo nalalapitan every Sunday. Sa isa lang, lapit kayo. Yung hindi nyo laging nalalapitan, yung hindi nyo laging nalalapitan, hindi nyo laging nakakausap. Yan. Okay? So, kamustahin nyo siya. Ano ang nangyari sa kanya tong week na to? And then, sabay kayo na magpipray. Ipag-pray ninyo yung ating worship celebration sa ating Lord ngayong umaga na maranasan natin siya sa Espiritu at katotohanan. I-welcome natin siya sa ating kalagitnaan. Ngayon naman, tayo ngayon ay sabay-sabay na mag-pray with your partner. Pag-pray natin ang ating pananambahan ngayong umaga at ating i-welcome ang ating Lord sa puso ng kapartner mo, especially siyempre sa puso mo din. Ngayon naman po, tayong lahat ay manatili sa pagkakatayo at ating kuhanin ang ating mga Biblia, ang ating mga cellphone, kung kayo ay meron ng mga Bible na nakalagay dyan sa inyong mga cellphone. At meron din naman sa ating screen, ilalagay din dyan. At tayo ay sama-sama masaya na ating babasahin ang banal na salita ng ating Panginoon. Maaari po sana na ito ay lakasan natin, yung ating pagbabasa. Patuloy na ito ay ating namnamin at ilagay sa ating puso ang mga bawat salita na ating babasahin ngayong umaga. Awit 149 verse 1 up to 9 ang sabi, awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay, upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon. Meron tayong tagumpay. Amen? Salamat sa Lord na nagbigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang palakpak ng may tagumpay sa buong isang linggo na binigay sa atin ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, salamat po. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Tunay nga po, Panginoon, kung wala ka po sa aming buhay, wala po kami, Panginoon, hindi kami makakapunta po sa lugar po na ito. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok, problema, kahit po sa karamdaman, kami, Panginoon, ay pinagtagumpay mo. Salamat o Diyos, dahil alam po namin, kanina pa lang, O God, ay talagang ikaw po, kasama ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ay nag-aabang na po sa aming kalagitnaan. At naniniwala po kami, masaya ka, Panginoon, na kami po ay nakarating at patuloy, O God, na kami po ay humihingi ng lahat, Panginoon, ng paglilinis, O Lord, sa mga nagawa po naming kasalanan, O God. Ikaw po ang nakakabatid, Panginoon. Kami po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran mo, pero iyan, O God, ay lagi mo pong binibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, minsan nakakagawa ng pinapagawa mo. At minsan naman, Lord, hindi namin ginagawa, pero ginagawa po namin. Patawarin mo po kami, Ama. At sa oras na ito, Lord, walang dahilan para hindi namin itaas ang aming kamay, para hindi kami, Panginoon, umawit, para hindi kami sumayaw, pumalakpak, para hindi ka namin maranasan. Walang dahilan, O Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, na kami po ay patuloy po na tinatanggap mo bilang anak mo na magbibigay, Panginoon, na buhay, na papuring handog sa iyo po ngayong umaga. Salamat nga po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. At sa presence mo, Holy Spirit, we welcome you in this place, lalo na po sa aming mga puso. Patuloy ka pong maihayag. Ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, ay aming inihahayag. Ang pagiging Diyos mo, ang pagiging banal mo, Panginoon, ay aming pong inihahayag ngayong umaga sa aming kalagitnaan. Damhin mo po yung tamis, Panginoon, ng aming pong awit sa iyo, Ama. Damhin mo, Panginoong Diyos, ang aming pong pagtugon sa iyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon. Purihin ka nga po, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Yes, Amen. Good morning sa ating lahat. Sino dito yung masaya dahil nakarating dito? Masaya dahil ginising ng Panginoon ngayong umaga. So lahat tayo masaya, di ba? So siguro ito naman yung time para siya naman yung pasayahin natin. Took my sin, my shame,
Jesus is alive with me. All I want is to see your kingdom come. Don't want to pray it will be done. I'm alive, I'm alive, I'm alive in you. I'll be singing out your praises to the world that knows the truth. Follow you, I won't look back, my Savior. Calling on your name. So nation came to save us, to let us know that Jesus is alive. Jesus is alive in me. All I want is to see your kingdom come. Don't earn the praise your will be done. I'm alive, I'm alive, I'm alive in you. I've been singing out your praises till the whole world knows the truth. I'm alive, I'm alive, I'm alive in you. I've been singing out your praises till the whole world knows the truth.
shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, this battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, this battle belongs to you. Oh Jesus, there's nothing impossible. See us through the ashes, you see the see us the cross, God, you see it. So when I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Jesus, there's nothing impossible. All I see are the ashes. You see the glory. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, this battle belongs to you. In every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to God. So when I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Lord, with every beat I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before me. Nothing can stand against the power of our God. The shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. There's no way to shadow. You win every
the shadow of you in every life. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Everything I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to Lord, hallelujah. Father, we love you, Lord. Gusto namin, Panginoon, kung pakita kung paano tayo manalo, Lord, sa battle na to, Lord. Alam natin, kaya natin to dahil kasama natin ang Panginoon. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail, never fail. My God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how the story ends. Yes, I know how
what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord God. Yung palang Lord, nakikita na namin paano tayo mananalo, Lord God, sa mundong ito. Dinidikla na namin, Lord, pagkapanalo natin, Lord. Dahil sa pamamagitan niyo, Lord, walang kahit na sino pwedeng makatalo sa amin, Lord. Ano man ang nangyayari sa buhay namin, Lord God, sa sarili man, buong bansa, Lord God. Kung kaya namin itong ipanalo, Lord God, dahil nandiyan ka sa tabi namin, Lord. Walang imposible sa inyo, Lord. Walang kahit na anong pwedeng makapigil, Panginoon, sa inyo. Kung paano kayo kikilos, Panginoon, sa pamamagitan namin mga anak ni Lord God. Patuloy tayo mananalo, Lord. Kahit na anong battle, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy na paggabay sa amin, Lord God. Patuloy na pagsubaybay sa amin, Lord. Wala kami rito, Lord God, kundi dahil
dahil sa kabutihan niyo, Lord God, kundi dahil sa pagmamahal niyo sa amin, Lord. Kami patuloy na mananatiling matatag, Lord God, kundi dahil sa inyo, Lord. Kami magiging malakas, Lord. Wala kang anak, Panginoon, na mahina, Lord God. Lahat malakas, Lord. Kaya maraming salamat, Lord God. Dahil sa pagmamahal mo, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Umagan to, Lord God. Ibinigay niyo sa amin, Lord God, para papurihan kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord, dahil nakatayo kami dito, Panginoon. Para itaas ka, Lord God. Balik sa inyo lahat, Lord. Buong buhay, buong puso, buong kaluluwa namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Sa'yo namin tinataas ang lahat ng pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat. Palakpakan nga natin ulit ang ating Panginoon. Palakpak ng may pagtatagumpay. Hallelujah! Salamat sa Lord kasi alam natin ang katotohanan, ang lahat ng battle. Tagumpay tayo, kapatid. Kaya wag mong hayaan na dayain ka ng kaaway pagka ikaw ay nalugmok or feeling lugmok. Wala pong dahilan para tayo ay panghinaan ng loob. Kasi alam natin ang Diyos ay tagumpay. Kaya tayo ay tagumpay din kasi siya ay nasa puso natin. Okay? So ngayon naman, patuloy na ating damhin ang awitin na ibibigay sa atin ni Kuya DJ. Wala pa si Kuya DJ. Okay? So ngayon po, ihanda muna natin yung ating mga heart. Ito ay, sabi mo sa katabi mo, magtagumpay ka. Sa pakikinig yun. At sa muni-muni or sa pagninilay-nilay ng bawat salita ng Panginoon na ibibigay sa atin ni Pastor Ray. May gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Amen po ba? Amen. Good morning. Morning. So, salamat sa Lord sa magandang umaga na binigay niya sa atin. At salamat sa bawat isa na narito ngayon. Praise the Lord. Okay, kapag galing kami ng anniversary reunion ng aming clan, ng Hembrador po. Nagulat lang ako kasi yung isa doon na na-observe namin, yung special number nila, TikTok na lang. Yung ilang segundo. Ako, ganun na ba yung generation ngayon? Pati yung TikTok generation, di ba? Ang eksilang ng special number na ginagawa nila. Parang ilang segundo lang, hindi pa tumagal ng isang minuto. So, iba na talaga yung generation natin. No? Iba na yung kapanahonan natin ngayon. Anyway, good morning. Sino po sa inyo nakaranas na mawalan ng load sa inyong cellphone? Siyempre, sa mga nakaplan, hindi naranasan. Pero yung mga prepaid, di ba? Tayo. So, dumarating yung time na naubusan ka ng load. Tama ba? So, ilang beses nyo po nararanasan yan? Maraming beses. So, mahalaga, di ba? Pagka nawala ka ng load, meron ka dapat source. Kasi ano mo yung cellphone kung walang load? Di ba? Anong paggagamitan mo nun kung walang load? So, dapat alam mo yung yung source. Dapat meron kang pan-load. Dapat meron kang paglalaman doon sa iyong cellphone para talaga magamit po. So, ngayong umaga po, pag-usapan natin patuloy yung pagiging source ng Lord sa buhay natin. No? Na siya ang pinagmumulan ng lahat sa buhay natin. No? Yun yung tinatalakay natin for this month of January. No? That God is our source. No? Kasi gusto natin, nag-uumapaw yung buhay natin. Tama ba? Gusto natin, sa taong ito, na maranasan po natin, ang ating mga buhay ay overflowing. No? So, pero kung wala ka sa source, hindi mo alam kung ano yung pangangailangan mo sa source, at paano dadaloy sa buhay mo yon, paano ka aapaw.
So paano ka aapaw? That's why for me, itong buwan na ito ay napakahalaga, no? Kasi nililay down natin, no? Yung pinakamahalaga una, no? Na ang lahat ay nagmumula sa ating Diyos. No? Siya lang po ang pinagmumulan ng lahat. Sa Kanya nanggagaling lahat. No? Ang pangangailangan natin sa buhay natin, no? Ang kasapatan natin, at ang pag-apaw, no? Na gusto natin na mangyari sa buhay natin. Gusto niyo po ba yon for 2026? Umapaw ang inyong buhay? Ha? Parang ayaw niyo naman? Pakita lang yung katabi mo. Gusto mo ba na umapaw ang buhay mo? No, mag-umapaw ang buhay natin. Now, I'll bring you again to a familiar scripture, no, in John chapter 15. John 15. Yan. So, actually, the whole chapter of John 15, no, ay magandang basahin talaga, no? When it comes to God as our source, no? God as our gardener, and we are the branches, no? At lahat tayo ay naka-connect kay Jesus Christ, no? As the tree. So, napakahalaga nito para sa atin. Now, if you have your scripture, your Bible, so magbasa muna tayo. Okay lang ba? So anyway, mahaba pa rin yung ating oras. Wala naman tayong special number. So, magbasa tayo sa John chapter 15. Bisa iniisip ko mag-TikTok message na rin kaya ako para just few seconds. Parang that's it. That's it, no? Makuha natin yung message. Anyway, John 15. So let's all read. I am the true vine and my Father is the gardener. Ayan. Si Jesus daw po ang sanga. Ano sa Tagalog yun? The vine. Siya ang puno no? Sa Tagalog, puno kasi ginamit. Kasi tayo ang sanga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang sanga. Yan. So, we are the branches. No? So, tayo yung mga sanga. Okay. Pag-usapan pa natin yun. Verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. So, tayo yung branch. No? Tayo yung sanga. Pinuputol daw. No? While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So yung namumunga, pinuprune pa, sinasaktan. No, alam naman natin yan, di ba? Binabawasan, nililinis, no? Para sa ganun, lalo pang mamunga. Pero hindi namumunga, pinuputol. Wala nang silbi yun, di ba? Wala nang halaga yun. Verse 3, You are already clean. So because of the word I have spoken to you. So that is our position. Kaya tayo ay nakaugtong sa Kanya, no, nakaduktong sa Kanya, kasi tayo ay napatawad na. Di ba? Sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay nakaduktong na sa Kanya. No? Dilinis na tayo ng ating Panginoon. Okay? So napupuro na tayo in a way. No? Nalilinis na tayo. The next verse, Remain in me. So ito na lang kailangan natin gawin. Okay? I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Wow. Pakisabi ulit sa katabi mo, ikaw ay isang sanga. Sabihin, pag yung sanga daw, hindi nakaduktong sa puno, no? Hindi tumamumunga. Okay. Naisip niyo na ba yun? Na-realize niyo na ba yun na ikaw ay isang sanga? Sabihin, kapag ka ikaw ay walang dumadaloy, di ba, sa buhay mo, walang source, no, sa buhay mo, then matutuyo ka lang, no? Wala kang halaga, no? Wala kang halaga. Every believer is a branch, no? Bawat isa sa atin. Now imagine if we will only realize this, no? Na lahat tayo ay mga sanga. No? Pag hiwalay tayo sa Kanya, walang mangyayari sa buhay natin. No? There is no significant, no, significant purpose, no, sa buhay natin, no, paghiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga tayo, di ba, nung nakilala natin ang Panginoon uli, nagkaroon ng kahalagaan ng buhay natin. Nagkaroon uli tayo ng layunin sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng buhay. Na dumaloy uli yung buhay na yon. Dahil tayong hiwalay sa Diyos bilang mga makasalanan, di ba, hindi natin alam kung anong layunin natin sa buhay. Wala tayong pananaw, no, patungkol sa Diyos,
meron man tayong kagutuman, no, meron naman tayong pagnanais, no, na lumapit sa Diyos, pero hindi natin 'yon magawa, no, dahil tayo ay hiwalay sa Diyos. Pero nung nakilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, nakabalik tayo doon sa Panginoon, di ba? Nakabalik tayo doon sa puno. No? At inaalagaan tayo ng ating Ama, who is the gardener. No? By the way, that is a picture, no, ng kaharian ng Panginoon. No? Na ang Diyos ay isang hardinero, no? At ang puno, no, ay ang ating Panginoong Jesus, tayo ang mga sanga. No? Ang Ama pa rin ang nag-aalaga sa atin. So, pero kung di mo marirealize yun, no, na ikaw ay isang sanga, nangangailangan ka, no, sa buhay mo, sa Diyos. No? So, hindi mo siya hahanapin. No? Hindi ka magtutuloy. No? Masasayang ang buhay mo. Mahihiwalay ka sa Kanya. No? Mahihiwalay ka sa Kanya. Ang sabi dito, kailangan daw manatili tayo sa Kanya kasi walang makapapamunga sa atin kung hiwalay tayo sa Diyos. No? Kung hiwalay tayo sa Kanya. Diba? Next verse 5. So clearly, sinabi ni Jesus, I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, maliban na lang daw, no, tayo ay nakaduktong sa Kanya, wala po tayong magagawa. Walang halaga ang buhay natin. No? At walang mangyayari sa buhay natin. Okay, so first I want you to realize, no, that you're a branch. No? You are a branch. Kailangan nakaduktong ka. No? Nakaduktong ka. Now, as a branch, no, kailangan dumadalo yung source sa buhay mo. Yung source sa buhay mo. Now, as a branch, no, nangangailangan ka ng nutrients. Nangangailangan ka ng kalakasan. Nangangailangan ka ng mga tamang kaalaman. No? Nangangailangan ka ng mga bagay na ito sa buhay mo, no, para ikaw ay lumakas, mamunga sa buhay mo. You know, as a branch, you know, we need a source. Now today, you know, ilagay natin sa context po natin. If you are not aware, every person, every people right now, no, merong pinapadaloy sa buhay natin. You know, the reality of AI, you know, the artificial intelligence, no, we are being discipled by algorithm today. May mga generation na to. The source of your life, no, is being replaced by algorithm. What is algorithm? Pag pumunta ka sa social media, kung ano yung nakahiligan mong puntahan, ibibigay yun ang ibibigay sa'yo. Ibibigay ng bibigay sa'yo. Kaya, even one time, no, incidentally, no, you have watched a porn, no, dahil sa commercial, and then, lalaki yun ang lalaki. You will be fed by algorithm. The source now of ng buhay natin, we are being discipled, no, today, no, by AI. By AI. If you are not aware, you are being discipled every day. Pag hawak mo pa lang ng cellphone mo, the source is flowing to you. No? At alam niya, kilala ka niya, no? Alam niya kung ano yung ibibigay sa yung commercial. No? Alam niya kung ano yung interest mo. No? Alam niya kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Then, ibibigay yun palagi sa'yo. Ibibigay yun palagi sa'yo. Iyon ang nagdi-disciple sa bawat isa sa atin ngayon. Now, yung Sunday preaching, no, or Bible study, no, whenever you study the Word of God or through your care group, napakaliit na po yan ang porsyento, no, ng discipleship. Kasi ang napakalaking porsyento ng discipleship, yung source, no, is in our cellphone. Now, if you are not aware, you are the branch. No? Dadaloy, kailangan may dumaloy sa'yo eh. No? Kailangan magkaroon ka ng source eh. No? Kailangan mapuno ka. Now, if you are not aware, kung saan-saan nanggagaling, no, yung pumupuno sa'yo.
Ang daming sources today, no, that can fill you up. Okay, that can fill you up. Now, the challenge is to be connected to the right source. Okay, and who is the right source? The right source is our Lord Jesus Christ. That is the challenge today. No? I don't know if kung ibibigay ng AI sa inyo yan, ano? Pero minsan, pag nanood ka ng Christian movie, no? Mamaya makita mo ang daming Christian movie. Right? Sino po nakaranas ng ganon? Okay, nag-open ka ng isang scripture or an article, no? And then, makita mo ngayon, naka-feed sa'yo, puro Christian articles, no? Which is also good, no? Maganda yun. Pero, the moment nagkamali ka, the moment na meron ka napanood, no, na advertisement, no? Or promotion, or somebody in your, group of friends, no? Nag-post ng ganito. And then napanood mo, may iba yung algorithm. Napansin niyo yun? Why? Because we are being discipled today. We are being fed, no, through this algorithm. No? At surprisingly, when we study the algorithm in China, na-observe niyo ba yun? Awan ko kung nabasa niyo na to, nalaman niyo. In China, they don't allow the algorithm, the bad ones, to their citizenship. Hindi nila pinapayagan na ang mga bata sa kanila mabigyan ng mga maling, no, mapapanood o mababasa sa China. They will stop it. Pero sa Pilipinas, wala. Especially to the third world class country. No? Ang ibinibigay sa atin, yung nakalalason sa atin. No? Kaya pag nakatikim ka ng isang lason, maya-maya puro lason ang dadating sa'yo. That is intentionally. Why? As a nation, they don't want us to rise up. No? Gusto nila nandun lagi tayo sa ilalim. Gusto nila nandun tayo lagi sa pagiging alipin. No? Sunod-sunuran. Now, if you are not aware, our children are being discipled today, through this algorithm, and they are being destroyed. Their values are being confused and destroyed today. Kung hindi ka aware as a parent, bilang magulang, yung anak mo, basurahan na ngayon. Punong-puno ng basura. No? Kaya anong ina-expect mo na lalabas sa isang basurahan? Basura. No? Kasi ang lahat ng kanyang pinapanood, pinakikinggan, basura. No? So kaya, bantayan natin, no, yung source natin or source ng mga kalapit natin sa pamilya natin. Bantayan po natin. Ako mas gusto kong tumambay sa book sale, maghanap ng mga, may libro pa rin hanggang ngayon. No? Baka kala nyo, relic na yung, yung antique na yung, di ba, yung mga books. Meron pa rin hard copy na books. And I still love to look for those books, and I still love to read books. No? Kasi yun ho ang hindi na-penetrate, no? Yun po ang hindi nabibigyan ng commercial, ng advertisement. Yun po yung malinis, no? Na nababasa mo ng dire-diretso, no? Na hindi ka napapakialaman. No? So I encourage you, no? Mag-impo kayo ng libro, no? Kung kaya po ninyo sa inyong bahay. No? Mag-impo kayo ng magagandang libro. No? At turuan nyo ang inyong mga anak, no? Na magbasa ng mga libro, no? Na magagandang libro. No? So para sa kayo, hindi lang cellphone lagi ang hawak nila. No? Matutunan nila na humawak ng libro, no? Na maganda yung laman. Now, tayo naman, so kung tayo po ay sanga, then dadaloy nga yung source. No? So una ma-realize mo, no, na nangangailangan ka. Nangangailangan ka kasi sanga ka di ba? Kailangan mo ng kalakasan. No? Kailangan mo ng makakapagpalakas sa'yo, no? Ng dadaloy sa buhay mo. No? So, pag nakita mo yung pangangailangan na yan, na kailangan mo pa rin matuto, no? Kailangan mo lumago, no? Kailangan mo malaman ng mga mahalagang bagay, no? Sa buhay mo. So, pag nakita mo yan, no? Then, pipili ka ngayon ng pinagmumulan. Nasusunod niyo po ako? Hahanap ka ng tamang sources sa buhay mo.
Tamang sources sa buhay mo. Sige, hugutin mo na lang kaya baka nag-ano ulit. Yan. So, sino o ano yung sources ng buhay mo? Of course, aside from Christ, dapat si Jesus talaga ang unang source natin. We're always be connected to Jesus Christ. No? But aside from Jesus Christ, no, there are mediums, no? There are instruments, no? That God is using for our lives. No? And choosing the right sources in our lives that will not help us. No? It will continue to destroy us. So, see the needs, no? See the need that you're a branch, then see the needs, no? To choose the right sources sa buhay mo. Meron ka bang tamang taong pinakikinggan sa buhay mo? Meron ka bang tamang channel na pinupuntahan? No? So, you need to choose the sources na gagamitin ng Panginoon para sa'yo. Okay? Para sa'yo. Okay? So, tanongin mo yung katabi mo, sinong pinakikinggan mo, kapatid? Kamakailan, isa sa paborito kong writer, no? Na-confess. No? Na-confess siya na meron siyang affair, illicit affair with somebody. Matanda na siya. He's one of my favorite writers, especially about intimacy with God. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya, pero hindi ko alam kung alam niyo lahat. Pero it's been broadcast, no? Alam na alam yon. May libro ko niya, no? Isa yun sa paborito ko na binabasa. Pero umamin siya na meron siyang nakarelasyon, mahabang panahon, no? Maliban sa kanyang asawa. Wow, sabi ko, grabe. No? Kasi parang isang tinitingala ko na isang author, no? Na talagang nagbigay kalakasan sa akin spiritually. No? Hindi ko alam, no? Yung panahon na nandun siya sa pagsusulat at binibili ang kanyang mga libro, meron pala siyang ginagawang kasalanan. No? So, ibig sabihin pa, yung sinulat niya, hindi ko nababasahin. So, yun yung tinatanong ko di ba? Kasi if you're looking for right sources, no? Ano yung may part niya, di ba? Kasi ganun pala yung buhay niya. See, it is not that easy, no? Finding the right sources in our lives. No? Not everything in life is easy. No? Gen Z. Not everything in life is easy. No? Kailangan mo gumawa ng tamang desisyon, kailangan mo mamili, kailangan mo mag-ingat, no? Sa buhay na ito, no? Para sa sarili mong kalakasan, no? Para sa sarili mong welfare, no? Para sa sarili mong buhay. No? Mahalaga yun. No? Napakahalaga nun. So find the right source in your life. No? Huwag mo rin naman sabihin na hindi mo kailangan. Ano? Kasi sino magdi-disciple sa'yo? No? Sinong mag-aalaga sa'yo? No? Sinong magko-correct sa'yo? No? Magtutuwid ng buhay mo. Diba? At tutulong sa'yo. So kailangan mo yun sa buhay mo. Okay? So as a branch, we need the right sources, no, sa buhay natin. Sa buhay natin. Now, that leads us to Jesus Christ. No? That leads us to Jesus Christ. Can we have again that verse? No? Verse 5. No? Dapat yun ang idea natin. Diba? Na ang buhay natin, nakaugtong kay Jesus. Si Jesus ay nakakakilos sa buhay natin, nananatili tayo sa Kanya, upang sa ngayon, makita natin ang magandang buhay, no, na nais ng Diyos para sa atin. Now, apart from Jesus Christ, no, and the right sources that He's using in our lives, so wala, mapapahamak po tayo. No? Hindi magiging maganda ang kakahinatnan ng buhay natin. No? Pagka hindi po si Jesus, no, ang pinagmumulan, no, ng dumadaloy sa buhay natin. Pero anong maganda rito? Kapag ka dumalo yun, no, bilang sanga, nananatili tayo kay Jesus, no, at sa mga ginagamit niya sa buhay natin, at dumadaloy, no,
ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, nagbubunga yon. Nagbubunga yon. No, kung minsan kasi, tinitingnan natin kaagad yung bunga. Yung bunga. Nakaka-inspire yun, di ba? Kasi pag nagtatanim ka, bago ka magtanim, alam mo na kung ano yung ibubunga ng itatanim mo eh. Tama ba? Kasi pag nagtanim ka, umaasa ka no, na one day, pag inalagaan mo yung tanim mo, antayin mo yung bunga. Yung bunga. Pero yung proseso, kung minsan, yun yung mahirap. No? Yun yung mahirap. Okay. So kung minsan nakatingin tayo lagi sa bunga, no? Na gusto natin kaagad yung bunga. Pero yung proseso na kailangan natin pagdaanan, nalilimutan natin. Na dapat nakaduktong tayo doon sa puno, no? Para sa kayo dumaloy sa buhay natin, no? Para sa kayo mamunga tayo. Okay? Merong proseso. No? Now, kung mainggit ka lang sa bunga ng iba, no? At hindi mo alam yung proseso, no? Hindi mo mararanasan yung pamumunga. No? Kasi, pwede kang pumitas ng bunga ng iba, pero mauubos yun. No? At saka pwedeng hindi ka bigyan. Di ba? Pwede, no? Na yung bunga ng iba ay sapat lang para sa kanila. Para sa buhay nila. No? So ikaw, inaasahan ka rin na mamumunga ka rin. No? Para sa iyo, para sa influensya na meron ka. No? So kaya kailangan ang bawat isa dumating sa punto ng pagmumunga. Nakuha niyo ako? So pakitanong sa katabi mo, namumunga ka na ba? Oops, walang shortcut ha. Yung pamumunga. No, pag shortcut yan, plastic yan. No? Katulad ng mga halaman natin sa harap. Walang bunga. At hindi kailan mamumunga. Hindi rin malalanta, no? Maganda. Pero hindi totoo. No? Hindi totoo. Pero hindi tayo plastic. Buhay tayo eh. No? So pag hindi ka nakaduktong doon sa source, no? Mapapahama ka. Mapapahama ka. The bottom line. No? So, kasi pag hindi ka nakaduktong, hindi ka namubunga, matutuyo ka, puputulin ka, tatapong ka, wala kang halaga. Di ba? That's the reality. No? Yun ang katotohanan. Proseso yun. No? Pero pag nakaduktong ka, no? Dadaloy sa'yo yung buhay, at sa pagdaloy ng buhay na yon, mamubunga ka. Now, saan ka nakatingin? Hindi sa bunga. Nakaka-inspire yun. No? Pero nakatingin ka sa source. Once you have the right source, and Jesus Christ is the source of your life, then there will be fruits. No? There will be fruits. The process, no? It might not be easy. It might not be easy, but just continue to be connected with the source. No? Then the fruits will come. The fruits will come. Amen? So, wag ka munang manghina, no, mapagod pag wala pang bunga. Ang kailangan mong tingnan, am I connected to the source? No? If you are connected to the source, then there will be fruits. Mararanasan mo ang kalakasan, ang kagandahan, ang pagpapala ng buhay. No? Once you are connected to the right source. No? So the problem, no, is not bearing fruits. No? The problem is connecting with the right source. Okay? That is our problem. At saan nag-i-intervene ang kaaway? It's not in your fruits. Ang kaaway po is not after your fruits. No? It's after your source. Kasi alam niya, pag napigilan niya yung pagdaloy sa buhay mo, wala kang magiging bunga. Wala. I-enjoy mo na yung bunga ngayon. Di ba? I-enjoy mo ang buhay. Kaya nga, yun ang ginagawa ng kaaway sa atin eh. I-enjoy mo lang ang lahat ng yan. No? Bakit? Kasi wala yang pupuntahan. May katapusan yan. Walang dadaloy dyan. No? Matutuyo yan. No? Mabubulok yan. No? Pero, once you're connected to the right source, hindi ka maubusan. So doon humahad lang ang kaaway sa source. No? Hindi sa bunga. No? Hindi sa bunga. So pakisabi ulit sa katabi mo, isa kang sanga. No?
So sana matutunan natin yon, ano? Wow, isa akong sanga. Nakaduktong ba ako ngayon? Am I connected to Jesus Christ? You know what's the result of that? You will obey the Lord. Yun po yung obedience, no? Ang obedience is a manifestation, parang bunga ito, no, o resulta, na ikaw ay nakakonekta kay Jesus. Nakakonekta kay Jesus. Dahil ito ay isang patunay, ang pagsunod sa Diyos, no, ay isang patunay, nakakonekta ka kay Kristo. Pag ang ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos, no, ibig sabihin, hindi ka nakakonekta. Okay, nasusunod niyo ako? Madaling malaman ko ang isang tao hindi nakakonekta. Tingnan mo yung pagsunod sa buhay niya. Pag ang ginagawa niya mali, no, ibig sabihin, he's not connected to the right source. Okay? Kasi resulta yun eh. No, pag ikaw ay nakakonekta kay Jesus, tama ang magiging pagtugon mo. Tama ang magiging buhay mo. Susunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi nakakonekta ka. Kaya madali po no, na makita no, ang kamalian sa buhay ng isang anak ng Diyos no, na gumagawa ng mali. Ibig sabihin, ibabalik mo lang siya sa tamang source. Okay? Ibabalik mo lang siya sa Panginoon. No? Dahil mali yung nakikita mo sa buhay niya. And that's how we do counseling. No? That's how we counsel no? Yung mga kapatid natin no? Pag nagkakamali. No? Kasi ang pagsunod sa Diyos ay resulta no? ng pagiging connected no? With the source. No? Okay, so susunod yun, automatic yun, you know, that we will obey the Lord once we are connected with Him. Yun yung patunay no, na nakakonekta ka kay Jesus. No, pag tama yung ginagawa mo. So, my next step for you this week, no? Next step, no? Gusto ko po na tingnan ninyo yung dumadaloy sa buhay ninyo. Identify the sources of your life this week. If that is the right source, then hayaan mo lang. If it is the wrong source, putulin mo. Pwede ba yun? Pwede po ba yun? Of course, it won't be easy, no? To cut a source, no? Especially that if that makes you happy, that makes you, significant, no? Parang pag nangyayari sa buhay mo yun, parang ang saya-saya mo, no? Pero if that is the wrong source, kailangan mong putulin na. So, medyo mahirap yung assignment nyo ngayon. Last week, sabi ko lang, mag-spend ng isang oras, di ba? Sa ating Panginoon. Just try to connect with Him, listen, pray, no? Sino na nakagawa noon? Meron man nakagawa noon? Amen. So that's the way I help you. No? That's the way I can help you. To give you steps, no? Every Sunday. So this step, no? Tutulungan ka to eliminate the wrong sources in your life. Do you want fruits? Gusto nyo ba ng bunga? Overflowing? You need the right sources. No? You need the right sources. Kung gusto nyo na makapamunga sa buhay. So without the right sources, wala kang bunga. Walang bunga. So start identifying who are the right sources. Didikit ako dito kay kapatid, no? Kasi napapayuhan ako ng tama, natutulungan ako, naiko-correct ako. No? A-attend ako, di ba, ng care group ko. Kasi no, pagsasama-sama namin, no, lumalakas ako. No? Magbabasa ako no, ng Bible. No? Kasi natuturuan ako. So those are the right sources. No? The wrong sources, hindi mo na ako sasama to. Hindi mo na ako attend. Pare, pass muna ako. No? Those are the wrong sources no? That we need to eliminate in our lives. No? May mga ganun na kailangan natin gawin no? If we want to bear fruit. Hindi mo na ako manonood dyan. No? O, hindi mo na ako sasama sa gimmick nyo. No? Okay? So, hindi ko kayo gustong kulungin, but gusto ko kayo mamunga.
No, baka bisa kasi akala nyo kalayaan, no, ay kalayaan. Hindi. Baka akala natin kalayaan, no, ay bilangguan. Bilangguan. Para hindi tayo makapamungan. Yeah, you see the deception of the enemy? Kala mo, malaya ka, nagagawa mo ang gusto mo lahat. No? Pero actually, nakabilanggo ka. No? Nakabilanggo ka. Sige, tayo lahat. Tayo po ay manalangin. So sana you start identifying the sources. Kung hindi yan ginagamit ng Panginoong Yesus, no, sa buhay mo, then start eliminating those areas, no, ng buhay mo para sa pamumuno mo. Pray tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa iyong mga salita. Salamat Lord dahil patuloy po na inaalagaan niyo kami at ninanais niyo po na ang bawat isa sa amin, Lord, ay makapamunga sa aming po mga buhay. Ama, sa umagang ito, patawarin niyo po kami. May mga pinayagan kami sa buhay namin, pinakinggan, sununod, Lord, ginaya, na hindi mga tamang daluyan ng Panginoong Hesus sa buhay po namin. Patawarin niyo po kami. O kung kami naman, Panginoon, ay nagsara upang mapakinggan, hindi namin mapakinggan ang naisin niyo sa buhay po namin, patawarin niyo rin po kami, Ama. Lord, kailangan po namin na ibukas ang aming mga puso, dumuktong sa inyo, at sa mga tamang instrumento ninyo sa buhay po namin upang makadaloy kayo, Lord, sa aming mga buhay. Ama, tulungan niyo po kami na makaduktong sa inyo. Na tanging paraan para maalis ang mga maling bagay sa buhay po namin. Malinis niyo kami, Lord, upang sa gayon mas makapamunga pa po kami para sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Panginoon, ngayong linggo, hayaan niyo po na saliksikin namin ang aming mga sarili at patuloy kami makaranas, Lord, ng paglago, pamumunga sa aming po mga buhay sa pamagitan, Lord, ng pamimili ng mga tamang papakinggan, papanoorin, Lord. Babasahin, kakausapin, pupuntahan, gagawin, Panginoon, sa linggong ito. Lord, tulungan niyo po kami. Maraming po salamat, Lord. Lord, I pray and entrust to you everyone. Hindi po namin hawak ang buhay ng isa't isa, pero hawak niya ang buhay niya, Lord. At dalayan ko po na tulungan mo siya na makasunod sa iyong kalooban at maranasan niya ang pinakamagandang plano niyo para sa kanya, Panginoon. Kaya, salamat po. Nais kong pagkatiwala sa iyo ang bawat isa, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga salita. Lord, patuloy niyo kaming tulungan, turuan na makasunod po sa iyo. Purihin ka nga po. Salamat sa umagang ito, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayun, good morning po sa bawat isa sa atin. So, yung first week natin, di ba, ang pinagawa sa atin ni Pastor, mag-enlist tayo ng mga dapat nating ipagpasalamat. So, nag-look back ako noong 2025 kung ano ba yung mga dapat kong ipagpasalamat. So, ayan. Dito, dyan sa picture nakalagay, God guards you in a way you don't even notice. Marami sa mga ipinagpapasalamat ko nung nakaraang taon, yung mga
hindi yung mga answered prayer, kundi yung mga no. Kasi unang-una na, alam ko lagi ko nasabi ko na to ilang beses na wala na akong plano sanang magtrabaho kasi gusto ko na lang mag-alaga ng anak, magpalaki ng anak. Pero binigyan ako ni Lord ng trabaho nung 2024 ng February. Same day na lumipat kami ng bahay at kailangan namin magbayad ng renta. Kasi nung sa dati naming tinitirahan, hindi kami nagbabayad ng renta. So, ang sabi sa akin ni Lord, kaya mo namang mag-alaga ng anak habang nagtatrabaho ka. So, binilagay niya ako sa panggabi para sa umaga, mag-aalaga ako ng anak. Tapos, nung nabuntis ako ulit kay Gold, sabi ko, Lord, ayoko nang magpanggabi kasi nagka-vertigo ako sa panggabi. Gusto ko na magpang-umaga kasi nung buntis ako, pinayagan ako magpang-umaga, buong pregnancy ko pang-umaga. Kaya sabi ko sa boss ko, kahit anong gawin niyo po sa akin, hindi na po ako babalik ng panggabi. Kasi may pwesto na ako sa pang-umaga, may PC na para sa akin, may table na para sa akin. Kaya lang, nung pagkatas ko mga anak, turns out, kailangan ko palang mag-alaga talaga ng baby sa umaga. So, panggabi pa rin talaga ako. Kaya, yung mga bagay na pinagpapasalamat ko kay Lord, yung mga no. Kasi, nilalagay niya ako sa right direction na parang sinasabi ni Lord na, hindi pa time para dun sa mga prayer mo. Kaya, ibibigay ko muna yung mas best para sa'yo. So, tayo po tayo at banggitin natin ang ating offering confession. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflows. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commission, favorable settlements, estate and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of overflow. I receive abundant harvest now. It's offering time. Dalhin po natin sa harapan. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Maraming salamat po sa Lord. Ngayong umaga ay meron po tayong kasama at atin pong i-welcome si Jessel Soledad. Ang nag-invite po sa kanya ay si Kuya Kurt. Ayun si Jessel, yung maganda ron sa likod. Welcome Jessel. Ito ay umpisa pa lang ng iyong pagsama sa amin every Sunday. At ang bawat isa ay patuloy nating ini-invite. At maging regular din po ang ating pag-attend ng ating mga prayer convergence sa ating community, maging ang ating mga care group at morning watch. At mamaya po, merong youth fellowship at
2 p.m. Yan, salamat sa Lord sa umagang ito. Sino po yung may mga birthday this week? Ayan, Women's Convergence pala, meron kami syempre, sa Sunday naman yon at 2 p.m. Sa mga women's, mag-invite po tayo para marami tayo sa Sunday. Okay? Ang guest speaker po natin dyan ay si Mami Che. Sino pa ang may birthday itong week na ito? So King. Ayan pala, meron pala tayong may nakaprepare pala sila talaga ng January 30, 2026. I-announce na lang po siguro kung saan tayo, Pastor. Ayan, Santa Cristina, Barangay Hall. Alam po natin yan, si Area C. At meron din po tayong general cleaning sa aking mga katropa dyan. So, i-chat ko na lang po kayo para sa ating general cleaning. Yan din po ay sa katapusan ng January. Si Ate Sale po ay 60 years old na. Oo, senior na siya. Sino pa po ang may mga birthday and wedding anniversary? Lapit lang po kayo sa unahan. Wow, ate, magkaka-20% ka na. Sige po, extend po natin yung kamay natin kay Ate Sale. Father, maraming pong salamat sa umaga pong ito, Panginoon, at kami po ay nakikigalak, Lord God, sa 60th birthday ni Ate Sale sa darating na 21. And Lord, kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa buhay ng anak niyo nga pong ito, Panginoon. Nakikita namin yung kagalakan niyan sa lahat ng kanya pong ginagawa, kahit sa palaging pagpunta dito sa church, pag-attend ng mga gawain, pagbibigay ng mga mabuting balita tungkol sa family. Lord, nakikita namin yung enthusiasm niya, Panginoon, at yung joy niya every time, Lord God, na may mga sinasabi siya or sinishare siya, Father. So, ang dalangin ko nga po, Panginoon, para kay Ate Sale, yung patuloy, Lord God, na paglalim, Panginoon, ang kanya pong pagmamahal at pagkakilala po, Panginoon, sa inyo. And yung paglalim din ng understanding ng puso niya, Panginoon, na hindi nakadepende sa ano pa mang bagay, kundi sa inyo, Panginoon, na pinagmumula ng karunungan, katalinuhan, ng mga kapamaraanan, Panginoon, pinagmumulan, Panginoon, ng mga bagay-bagay, Lord God, na gusto mong gawin niya, Panginoon, bilang isang nanay, bilang isang lingkod mo, Panginoon. So we pray, Lord God, that you would bless her, Lord God, mula ulo hanggang paa, from the inside out, Lord God, pagpapalain niyo po si Ate Sale. At higit, Lord God, sa inaasahan ng lahat at kahit ng kanya pong sarili, patuloy na magagamit niyo po siya, Lord, mightily and effectively, Lord God. Hindi lang po sa kanya pong pamilya o sa kanya pong mga apo or anak, kundi sa mga nanay, Lord God, na kanya pong kakilala, naaakayin niya nga po, Panginoon, para makakilala din po, Panginoon, sa inyo. At kayo, Panginoon, na magiging source niya, kayo magiging kagalingan niya, kayo magiging katalinuhan niya, Panginoon. At ang pagmamahal mo, Lord, ay dadaloy nga po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Sale, Panginoon. Nadadaloy din, Panginoon, sa mga kaluluwa na gusto mong maligtas sa pamamagitan po niya, Panginoon. So we pray for an anointing, Lord God, of fruitfulness, Lord God, multiplication, anointing, Lord God, para kay Ate Sale, Panginoon, yung pananampalataya, yung joy niya, Panginoon, yung enthusiasm niya, Panginoon, sa mga kananayan, Lord God, sa mga kaibigan, Lord God, Panginoon, na pwede niya pong ma-sharean or ma-invite, Panginoon, sa kanilang care group, kahit dito po sa church, Panginoon, sa mga gawain ng mga kababaihan. Lord, i-expand niyo po ang buong pagkatao ni Ate Sale, Panginoon, body, soul, and spirit, Lord God, as you would want her, Lord God, to continuously grow, Lord God, in loving relationship with you, Lord God. Patuloy din yung pag-expand, Panginoon, kung sino siya at ang pagkatawag niyo nga po, Panginoon, sa Kanya. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, maging ang kalusugan, kalakasan ng pangangatawan, lagi niyo pong ibibigay sa Kanya. At kung ano naman din po yung mga dasal ng puso niya para sa sarili, sa asawa niya, sa Kanya pong mga anak at mga apo, Lord, dinggin niyo po ang mga panalangin po ni Ate Sale, Panginoon, at makita niya na buhay ang Diyos na Kanya pong pinaglilingkuran at pinananampalatayanan ng Lord na gagawa ng mga kahangahang at kamanghamanghang bagay para sa Kanya, Panginoon, sa Kanya pong pamilya. At kahit din po sa pamilya pong ito, Panginoon, mas malaking puso sa paglilingkod, mas malaking puso para sa mga kaluluwa po, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Maraming pong salamat. Pagpalain siya ng higit pa
pa sa kanya pong inaasahan. Financial, material, lahat-lahat, Panginoon. Spiritual, Lord. Ito po ang aming panalangin para sa kanya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday, advance day. Sige, tumayo po tayong lahat. Salamat tayo sa Panginoon sa umagang ito, sa pag-alaala po natin ng banal na hapunan na ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, no, na kung saan inialay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran ng ating mga kasalanan upang sa gayon tayo ay makabalik sa ating Ama, no, na lumikha sa atin, na mula sa ating pagkakasala, tayo ay muling makabalik sa ating Ama. So ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At sabi niya, ito po'y ating gawin, alalahanin, no, hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
Sige, taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Tapos po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Manalangin po tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat Lord sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, na narito ngayon at tunay nga po na kayo, Panginoon, ay aming patuloy po na sinasamba, hinahanap, Lord, sa buhay po namin. At ang dalangin po namin, Ama, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang patuloy pa po, Ama, na pangungusap niyo sa amin, paggabay niyo sa amin, Lord, at paggamit niyo sa aming mga buhay, Panginoon, ang aming maranasan pa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, maghiwa-hiwalay po kami, Panginoon, sa linggong ito, na taglay-taglay, Panginoon, ang iyong kalakasan, Lord, ang iyong pangunguna, at ang paggamit niyo, Panginoon, sa amin, O Diyos. At ang dalangin po namin, Lord, patuloy po kayo na makapangusap sa amin, Lord, mapalakas niyo po kami, Lord, at ang maging bunga nito ay ang aming mga sarili, Panginoon, na sinusunod kayo, minamahal kayo, Lord, at namumunga, Panginoon, sa panahon na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Sige po, patuloy nating awitin ng Panginoon. Depending on my weakness, you help me up in rest. The worst of me succeeded by the best of you. My heart is overtaken, my soul is overwhelmed. The worst of me succeeded by the best of you. My dreams have found their purpose, my future in your hands. This life would have no meaning if it weren't for you. So I lay me down for kingdom come. Still all that is within me, 'cause all I want in this world is more of you, and the less of me is you. Increasing as I fade away your light for all the world to see. God, it is you who breaks the chains. It is you
Panginoon.